Ano ba yan? Nagulat ako Hindi ko talaga inasahan na you will catch me here. It's a very lovely afternoon, almost dinner. And this is a random date, a bonding that I'm looking forward to. Total opposite ko siya. Physically, pati sa ugali, naging direksyon ng buhay, pati sa mga choices, we're opposite. You may think of her as one of our sexiest, sultry kontrabidas in the Philippine show business. But for me, she's one of the bidas in my life who put me where I am now. She's not only a friend to me, but we are family. Hintayin nyo lang, padating na siya, natatraffic lang siya somewhere. I'm so excited to have a bonding with her tonight! Here he is. Siyempre hindi siya. Asawa ko to Ito ba? Hindi siya. But he's with us tonight. A few moments later. Ladies and gentlemen, to my dear subscribers, this is a night of todo-todo tarayan. Let's go. Ano tong effort na to? Maraming salamat sa pagbiyahe mo galing sa napakalayong south. Diba? Yeah. All the way to QC. I slept so well in the car. Yeah, because you have a hangover. I'm well hung. Yun pala yun. Well hung. Because she's a party girl. Yeah. Gina-judge ko na siya. Judge mo. Wala na akong pakialam. Judge mo ko. Akala ko naman, ngayon na medyo matured ka na, parang nagbago ka na, hindi pa pala. Ang rupok mo. So magkasama kami sa pelikula. Hindi ko na kailangan ipaliwanag, ba't nandun siya? At sa mga love ko pag wala ako. Kaya nga, Sabihin ko, hahanap ako doon ng Miss Cass. O dito text ko si Chris Martinez. Miss Cass yan. Hindi yung name ko. Tsura. Buti na lang sinama ko. Sabi niya, Uge, anong gagawin mo ng bukas? Parang gano'n. Ng Thursday, sabi ko. Among the days na hindi tayo sure kung may day off ako, sumakto sa day off. Sabi ko, wala. Ay, bongga! Meron akong ticket. Ano ba yan? 3 upuan. Ayun kay Jojit. Ako, join ako. Hindi pa niya napapanood. O, diba? Pinagtatagpo At saka, talaga kung join ka, i-vlog na kita. Wala na siyang magagawa. Eto na yun, Diyos ko. Kaming pizza pie naman ito. Yes. Alam mo naman, pag nakapangasawa ka ng Italiano, pizza pie ang papaligaya sa inyo. I think there's prosciutto here. Mali. Sorry, be. I forgot to tell them no prosciutto. I have options. Okay. Are you sure? Very, very sure? Okay. Tanong ko pa ulit. Be, are you sure? Baka kulang pa Very, very. Ganun talaga pag may asawa ka, di ba? Such a failure. I'm so disappointed in you. Bad wife. Bad friend. Bad wife. So, Danilo is a Muslim. He doesn't eat pork. And Mylene is a kontrabida. So, she doesn't eat prosciutto. That's all. Oh my God! Ang sarap ng arugula and everything! Arugula. I like arugula. Si Mylene, ever since sa taping namin noon, because we met sa dulo ng walang hanggan, doon po sa mga nakasubaybay ng soap na yon. Noong 1912. 1912 pa? Panahon ni Mary Walker. Akala ko 1902. Doon kami unang nagkatrabaho at naging malalim ang aming pagkakaibigan. Bilang siya si Sally at ako si Simang, at Soap Yun ni Claudine Barreto, directed by Wende Ramos. Doon din kami naging close ni Gaspar, played by Jojit, na papanoorin namin tonight. Alam ba niya? Hindi niya alam na tonight. Okay. Hindi ako nag-text sa kanya. Very good, very good. Oh my God! Si Simang, si Gaspar, at saka si Sally. Si Simang, si Gaspar, at si Sally. Mga katulong na. Oo. Pero kung makaasta kami doon. Kung makaasta kami nun, parang may sarili kaming mundong ginagalawan. Magkasama kami doon ni Jojit. Si Gaspar. At ito naman si Mylene, siya si Sally. Yaya ko ng sarili kong anak. Anak ko yun. Oo. Andun lahat ang elemento, di ba?
yaya ka ng sarili mong anak pero hindi alam ng mga tao. Nag-iba ka ng pagkatao. Bilang soap opera, magsisimula na yung mga kwentong paano makapaghihiganti yung inape, gaano kasama ang paghihiganti. First time niyang maging kontrabida, tama? Yes, oo. Sabi yan ni Wendy Ramas. Oo. Bakit hindi natin kuning kontrabida si Hindi. Maylene Dizon after Princess? Pumasok pala ako ng soap muna ni Claudine. Yung tatlong mukha ni Claudine. Saan ka man naroon? Yun, pumasok pala ako doon. Nagkontrabida na ako doon. Not really a kontrabida. Haliparot. Asa doon na test? Doon to, tinesting ako ni Well. At sinabi niya, testing kita. Unang test na sa akin, 8 sequences. Wala, naglalakad ng kalsada hanggang pumasok ng barong-barong. Nakipag-away ka kung hindi hanggang umuwi. 8 scenes. Tapos pack up na ako. Ano ka na nun? Pinapakita mo na yung ganun-ganun mong acting. Hindi ganon. Ay, hindi ganon. Sorry. Ang pangit. Ano ba yun? Mukha bang kontrabida o parang may pinagdadaanan? Basta nakita niya doon yung kakaibang itsura ng kontrabida sa katauhan ni Maylene Dizon. Dati kasi kailangan mukhang di ba automatic na yun? Kailangan mukhang masungit or laging galit. Eh ako noon hindi. Kasi nga, katu-katu ako doon, tapos yaya-yaya, tapos nagto-two-face. Nakuha mo na yung part ng pagiging kontrabida na sultry, sexy. Ay, oo, ginamitan pa na ng sultry sexy yun nung siniseduce ko si Norberto yun. Oo, yung character ni Robert Arevalo. Robert Arevalo. Siniseduce nung yan. Yung yayay, hanggang dito yung nakabukas. Kunwari na nakabukas pero naka-lace na maroon na bra. Oo. Siyempre, di ba lahat ng mga kasamaang gagawin talaga nung kontrabida, mga pang-aakit. Naabot ko ng gano'n ba? Ay, Naabot ano ba yun? yung gamot kunwari na Pinapakita mo yung ganon. mga pang-aakit, pagsisinungaling, pagpapanggap. Deceiving. Yan. Scheming. Yan, scheming, pagpaplano. Basta lahat ng kaplastikan. Oo. Nagpatihulog nga ako sa hagdanan eh. Sinisi ko si Gloria Romero. Nahihulog ako. Doon kami unang nagkaroon ng, medyo nagkaalaman kami ng ugali. Ang ano niya, ang rock and roll niya, pwede siya kahit saan. Hindi talaga siya yung typical artista na kailangan laging yung aalagaan. Hindi, wala siyang pakialam. Eh bilang mga taga-teatro kami, parang ganun din kami. Hanggang sa naging partners kami sa puyatan, sa mga dala niyang baon. Eto na. Shit, may regalo siya sa akin. Hindi naman. Gusto ko lang maalala. Yung itsura mo. Ay, itsura mo! At least ako sinasadya ko, ikaw papaganda ka dito eh. Ay, nagpapaganda ako? Oh my God. Sabi talaga ng asawa ko. Oh my God. Oh my God. Diyos ko, yung kilay natin, no? Ang ninipis. Uso nun eh, pinauso ni Clau Clau yung manipis na kilay eh. So, ganyan lang ang buhay namin every other day. Magte-taping. Tuesday, Thursday siya. Tuesday, Thursday lang ba? Ay, Tuesday, Thursday, Saturday ba ito? Hindi naman. Pero feeling ko kasi parang every other day kasi inaabot kami ng umaga talaga eh. Yeah, there's no such thing as cut-off. Wala kaming cut-off. So, imagine our life is like that. Na magkikita kami sa umagang-umaga, kakain kayo ng breakfast, kakain kayo ng lunch, kakain kayo ng dinner, uuwi kayo ng mga... Kakain kayo ng midnight snack, kakain pa kayo Midnight ng snack. second breakfast. So, nag-uwian na yung mga panty namin, nandun pa rin kami. Diyos ko, day. So, paano namang hindi kayo magde-develop ng friendship na sobrang lalim? Siyempre, natatapos ang soap. Ito po yun, kumunta po tayo sa ASAP. Oo nga, nagsayang nga tayo nun. Oo. Kasi sa dulo ng walang hanggan was supposed to be two parallel universe happening in 1912 and the other one was present. And it's supposed to be parallel stories. Parang at that time, it didn't develop well with the audience. Yeah, they did not appreciate yung mga past, yung mga reincarnation. It was getting too confusing. Yeah. Gusto nila yung ano na talaga salpukan. So yung soap dati kasi hindi naman siya yung hindi siya finished product before we present it. Parang work in progress siya kung sino yung mga papatok sa audience na story angles.
Yun yung ide-develop. One day, pagdating ko sa set, bigla siyang lumapit sa akin, may mga dalang papel. Tapos, excited na excited siya. Kasi si Maylin kasi may pagka-hyper to pag may maganda siyang balita. Si Mang, sabi niya, ay, nalagay yung mic ko. Sabi niya, si Mang, tumabi siya sa akin. Eh, syempre, medyo masungit ako pag umaga or... Meron siyang ganun. Hindi lang pag umaga, pag nagkakaroon na siya, umiiwas ka. Magkakaroon ka na ba? Wala na. Kaya ang bait-bait ko na ngayon, yeah. Oh, Yes. you're lucky. Tumabi siya sa akin, gano'n. Si Mang, sabi ko, ano yun? Yung mga papel, pinakita niya sa akin. Ano yan? Sabi ko gano'n, tignan mo. Sa chatroom, parang chatroom. Dati kasi wala pa namang mga social media, wala pang mga ganun. Pinag-uusapan nila yung sa dulo ng walang hanggan at sobrang kampi sila sa character mo at nililook forward nila yung confrontation ni Sally at saka ni si Mang. Na by the way, lahat improvised. Yes, lahat improvise. Kung paano niya kami bibwisitin, kung paano niya ako bibwisitin, ganun lang ako gagante. Walang script. Naramdaman ng audience yun and they started to root for us. Yung parang, more si Mang, more Sally. Sige, awayan mo yan si Sally. Kakabwisit yan, ganyan. Naging ganun yung soap. Naging Sally and si Mang, tas si Gaspar on the side bilang asawa ko, natatawa sila. So sabi ko, ay may ganun pala. And then, hindi pa rin ako masyadong nako-convince na ganun pala yung impact until we were called to the buzz, interviewed by Boy Abunda. Sabi ko, Diyos ko, eh di ba ini-interview lang kay Boy Abunda yung mga... Rupa, Yes. Gretchen, lagi mga big stars lang, mga A-listers. Oo, yung mga Christine Hermosa, yung mga ganun. Kami, i-interviewin ni Boy As- Abunda? As si Mang and Sally. Oh my God! Hanggang sa nag-birthday celebration pa sa ASAP, ito naman, nag-request ng Tina Turner. Oh, bakit? Sabi niyo, Anong okay, problema? birthday ko, mag-ano tayo, Tina Turner, ikaw yung ano ko, Backup ko. singer. Hindi ako makahinga, ang hirap-hirap na, Big wheels, keep Asan on ba turning, yun? round there, keep on Asan yun? rolling, rolling. Sobrang nakakapagod yun kasi nung time na yun, hindi naman ako talaga, wala kaming time Wala naman talagang rehearsal. Oo. Yung napa-oo It was just kasi for masaya eh. So, after nun, okay naman ito. Oo. Kami yung team Pamorningan. Kami na naman yung natitira. Hanggang 5 a.m. Diyos ko, marami kami mga pinaglalaban. Tapos, gumawa tayo ng pelikula. Eto na. After the soap, for the first time, Maylin and I were in a film. For the first time, Chris Martinez will direct his film and it's called 100 for Cinemalaya. It's an independent film. That was only the 5th year of Cinemalaya. Yes. And she played the bida there and I played the best friend. And it's a very beautiful film. I was chosen to do the project because of you. When Marlon and Chris called me, they said na ikaw ang nagsabi na bagay ako dun sa... I dedicate all the awards to you. Thank you. Siguro nung nabanggit yung pangalan mo, nakita talaga nila agad. Siyempre nanalo siyang Best Actress. Siyempre dahil walang budget, nag-shooting kami sa Hong Kong ng guerrilla shooting. So another bonding na naman namin yon. Yung mag-shooting kayo ng guerrilla shooting meaning bahala na. Walang permit to shoot dun sa location. May dala lang minsan video cam o kung namang camera na tinatago ng cameraman. Tapos shoot lang kami kung nasan man kami. Tapos bibitaw na namin yung mga linya namin kung saan. Nasa ferry, nasa cable car, naglalakad sa Disneyland, gano'n. Sinusundan lang kami ng camera without any real license to do so. And a very, very skeletal crew. Producer lang. Producer, director, cameraman. Yes. Best supporting, best cinematography, Best screenplay. director. Ang dami. Ang galing-galing din ni Tessie Tomas doon bilang nanay niya.
At saka yun, choose your own boyfriend to. Yung casting dito, sino gusto mo sa role na to? Ganun ang tanong. Saya. So napili ko lahat ng gusto ko. 100 joined festivals around the world. Busan. That's one important festival. Morocco. Basta parang pa-Oscars. Yung Pa-Oscars nila doon. Oo, masyadong grand yung yung presentation. Medyo may tiyan na siya. Hindi, malaki na yung tiyan ko noon. But we managed to explore the place. I rode the camel. You rode the camel. Anyway, natatandaan ko, buntis ka nga nun. Tapos, dahil buntis siya, tumitigil siya ng ganito. Ano nangyari sa'yo? Ano yan? Sabi niya, yung hormones ko eh. Ano nangyari sa hormones mo? Horny ako. Ano gagawin niya? So, ganun yung mga niya, atake niya doon. At tsaka iyakin ako. The official poster yung nasa Mount Pinatubo. crater. Nga? Ninike nyo, di ba? Hindi sinasabi sa akin nila, Chris, mga hayop na yun. Basta sabi lang, lakad lang ako ng lakad. Hindi ko alam kung nasan ako. Ang ganda. Oo. Those were the days na sa Cinemalaya, talagang damang-dama mo na Cinemalaya. wala talagang pera to, pero go. Ganda, ganda. Very, very successful. 100 is very, very successful. Seen in many festivals around the world during that time. And this is what I remember. They really said, your lead actress is so beautiful and so nice to watch. Which is really wow. Pag nakita mo yung pes nito, sa sine, close up ha, walang takot. Kasi okay, maganda na siya sa Pilipinas. Pero pag nilagay mo pa yung sine, internationally, marirealize mo, oh my God, ang ganda pala talaga niya. Kaya nagkaroon siya ng pangalan, kakaiba. Tinawag siya sa Morocco na Mylène Dijon. Mylène Dijon. You look like Sophia Loren. Sophia Loren. So after 100, tuloy-tuloy na yung pagsasoap niya as kontrabida, and then we did Septic Tank the series. Once in a while, kahit hindi kami magkasama ng studio or ng network, pag nakikita ko naman yung stories niya, I said, oh, what are you doing? Ano yan? Ganyan. Involved siya. Pa-involve ako. Hanggang sa Thank you. nakita ko na lang na malaki na yung inaanak ko. Can you please tell us about the loves of your life? The two boys. The two boys. Tomas The first and one Lucas. is Tomas. Is my inaanak. He's already 19 years old and he's off to college. Punta na siya ng ibang bansa para mag-aral ng finance. Huwag mo akong titignan ng ganyan. Ito naman, natutuwa lang ako kasi naalala ko talaga nung super baby pa siya. Malaki na sila ngayon. Yung Lucas, 15. Kulot. Nagpakulot ng buhok. Kasi uso sa mga bata ngayon ng kulot. Ah, talaga? Ngayon kulot siya niya. By the way, ang tatay nila, hindi si Miley, nakala nyo mag-isa lang siyang gumawa ng mga anak niya. May tatay naman yan. Oo. At okay naman yung relationship nila. That's Okay nice. naman. That's nice. Oo naman. I made sure that they'll be okay. That's nice. Yeah, because as we know, Miley now is happily with another partner Jason Webb. for many years now. And I'm so happy. Oh, maging matino. Ano? Arlinan lang Ba't mo ako ginagaya nanay ko? Kaya nga. Oh, ano na yan? Ako, Diyos ko, pakisabi kay Jason. Thank you for loving my friend. Ang hirap ko namang mahalin. Parang kailangan magpasalamat tayo ng todo-todo. Taong Such a bayan, miracle. pasalamat po tayo kay Jason Webb. Thank you for loving my life. Dito sa kontrabida, ako na. So anyway, Ikaw talaga. Sweet ko, no? Kaya? tapusin na natin tong vlog Bakit? na to. Ang init. Deserve mo papasok. Ang init. Ang init. So very soon makikita nyo na naman kami! It's another masterpiece by Chris Martinez. That academy is not an academy without Mylène Dijon. AKA Sophia Loren of the Philippines. Gusto ko yun! Maylin Dizon, Sophia Loren.
Kayo na humusga. Kayo na po. Write your comments. Sinong mas maganda? Si Sofia Loren o si Mylene Dizon? Parang ayoko makita tong vlog. Parang masakit. Thank you so much. Palakpakan po natin ang sarili ko. Naaalala mo ba? Baka try ko. Nasa Morocco kami. I have to thank her. This is the first time I dared myself na, oh my God, pwede pala to. Pwede Live pala. to be Mylene for 24 hours. So not follow the itinerary. So nasa Morocco kami, bilang 100, buntis siya, alalahanin nyo. At winter. Winter, oh my God. Sabi niya, okay, ito na, bubuk na ako. Ano binubuk mo? Punta tayong Paris. Paris? I had no idea. Oh my God, nagbubuk siya ng ganun-ganun lang. Ganun-ganun talaga ako. Ay, sige. Ito, paano tayo magpapaalam? Paalam tayo. Nagpaalam tayo. Direk Chris Martinez, Direk Marlon, nung punta kami ng Paris, naku, eto na yung mga ating. Sigurado ba kayo? Kaya nyo ba? Oo, kaya namin. Tapos ako gano'n lang ako. Siyempre, excited ako. Hindi ba ako nakakarating ng Paris? Sa mangyayari ba to? Makakarating ba ako ng Paris? Sunod-sunod lang ako kay Milan din siya. Konting hours lang? Parang 45 minutes. Parang more or less 1 hour lang. Oh my God, nasa Paris na kami. Ang ganda-ganda. Tapos meron kaming tirahan, meron kaming tour guide na napakaalam na pinakita sa amin in 24 hours. Lahat ng dapat makita sa Paris. Eh, nag-aaral siyang photography. Ang galing-galing ng mata nito. Ang dami kong magagandang pictures. Ginawa namin lahat. Ang ganda nun. Nasa core memory ko yung ginawa natin. Tapos ang sakit na ng paa namin nung makauwi kami dun sa tinitirahan namin na nakataas yung paa ko, yung grabe yung pagod. Lahat nun, simulan dumating, walang pahinga. Kinaray-karay ko na siya sa lahat. Tinapos namin yung Paris. We have to do that again. Italy. Ay, teka, alam mo na yan eh. Dapat hindi mo alam. Hindi ko naman alam lahat. Doon tayo sa hindi mo alam. Sa Mars. Kailangan yung gano'n. Let's take advantage also that I am from Italy now. Wow. Oo nga. Thank you, Ben. Let's tour Mylene around. Yes. Marami pa. Yes. Abangan niyo po yung vlog na yun with Mylene around. You know what? Jason has not been to Italy. Yes. I can tell him that could be our next trip. That's another vlog. Mylene Dizon and Jason in Italy. Yes. Yes. Nananawagan po kami sa Qatar, Emirates, Singapore Airlines, Etihad. Etihad. Kung gusto niyo ng vlog, nandun kami sa business class nyo. Yes. Collab lang po tayo. Oo. DM lang po. One eternity later. We're watching this play. 3 upuan. This is their second run. Sold out. Excited ako. 3 upuan. Maganda daw to. It's a play about time and grief. Starring Gaspar. Si Gaspar. Yes. Saka naman. Oh! Sally and Gaspar. Kumpleto na kami.